Pilipinas, ang oras po natin alas 6:40 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa programang Dos Kumpanieras. Kami pa rin po ang inyong makakasama. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Happy birthday, Panyera. Thank you, Oy, wala man lang pa happy birthday dyan, oh. Hindi, natapos na eh. Oo. Lumilipas din. No biggie. Sabi nga nila. Happy no big birthday. deal. Thank you. Ayan. At sa lahat po ng mga bumati kay Attorney Rina Seco kahapon. Ayan, salamat Thank you very po. much. Nabasa ko po. Kasi nanood na din naman ako, Attorney Cam. Daming bumati. Nanood din naman ako sa inyo ni Miss Thea. So thank you very much to Miss Thea. Oo, marami naghahanap. Sabi ko, birthday ng aking partner. Hayaan na natin. Nagtrabaho din naman ako. Oo, di ba? Kahapon. Ganun talaga. Alam mo, minsan gusto kong i-propose yan eh. Dapat meron tayong birthday leave. Di ba? Sa ibang mga kumpanya, meron daw silang ganun eh. Tama po ba ako? Anong company yun? Maraming mga companies na meron ganun. Yes. Eto na. Oy, sumisenyas. Sumisenyas ka ba? Kala ko sumisenyas ka. Sumisenyas daw, magko-commercial na tayo. Oh, wait lang. Anyway, ang ating pong pag-usapan ay patungkol pa rin po no sa utang. Pagpapatuloy natin yung parang lahat utang. Naman ng tao may kahit pa paano, no? Kahit mayaman actually, Attorney Cam, nag-i-incur ng utang. In fact, yung mga mayayaman, sila yung mas malalaki ang utang. Yes. Totoo yan. Kasi kung hindi mangungutang, paano popondohan? Pero ang importante lang, mangungutang ka for investment. Hindi ka mangungutang para sa luho mo. Ayan. Kasi yung mga iba, no, nangungutang para lang maging in sa society, sa peers. So, kailangan mangutang ayon sa kakayanan. So, ito lang ang panuntunan, Attorney Cam. I'll share with you, no, yung aking panuntunan pagdating sa pag-utang or pagbili ng bagay para maiwasan ko din ng pag-utang. If I can't afford thrice the value of it, then I can't afford it. Ibig sabihin, kung halimbawa, bibili ako ng isang bagay worth 10 pesos. Kung wala akong 30 pesos, hindi ako bibili ng isang bagay na worth 10 piso. Kasi mamumulubi ka nun kung ubos-ubos biyaya. Diba? Yan, tama. So, kailangan, sabi nga wise sa spending. Yes. Dos Kumpanieras. Umutang ayon sa kakayahan. Yan. At pagdating sa utang, papaano naman po yung mga mahihilig na maggarantiya ng mga umutang? Kasi marami dyan, for example, kaibigan, friend. Yes, friend. Baka pwede mo naman kaming i-garantor. O, ibang usapan kasi yung nangutang ka, inutangan mo yung friend mo. Ito naman, gagamitin mo yung pangalan niya para makasecure ka ng loan sa ibang tao. Friend, baka naman pwede kang maging co-maker ko. Ganyan. So, dahil tayo ay tiwala naman sa ating kaibigan na aawan naman tayo at ganun din, no? Ang isip na, co-maker lang naman. Pirma ko lang naman yan. Pirma lang ang kailangan. Without realizing kung gaano kabigat ang obligasyon o responsibilidad ng isang co-maker. Kaya ang ating topic ngayon, pwede bang direktang singilin ang lumagda bilang co-maker? Ayan. Sa utang. At para sa ating malakas, ayan, sa ating malakas question, yung mga gusto pong sumali sa ating malakas question, true or false lamang po ang wala sasagot ng trolls, ha? Ang isasagot ninyo, maaari lamang singilin ang garantor kung wala ng pera at ari-arian na?
ang original na umutang. Yan. So, is it true or is it false? Uy, napakadali lang po nga ng ating malakas At nakuha ko tong true or false to kay Panyera Kaya, naku, buti na lang. Kaya naman sa mga gusto sumali po, pumunta na lang po sa may DZRH Dos Compañeras Facebook page. Hanapin nyo po ang message doon. Click nyo lamang po at pagkatapos po, doon po kayo magsagot. Yan. At magandang gabi muna sa mga bumabati sa atin ngayon sa DZRH Dos magandang gabi and happy birthday sa iyo, Miss Maricar Angeles. Ganyan din, Ginoong Ed Cordovas or Ed, magandang gabi and happy birthday sa iyo. Renny Abenales, si Jamel Ann Katapusan, nasa ano na siya, Attorney Cam, sa BBC niya siya sa Hong Kong. Wow. Pero she used to be with us. Yan. So, Jam Katapusan, happy birthday sa iyo. Magandang gabi rin po kay Jerry Sumagaysay, Daphne Padua, Victorino Guetan Duran. Ayan, watching from Las Piñas. Si Rayman. Ayan, sabi niya, good evening, Dos Compañeras. Dito sa Leyte, marami na pong nagpapautang. Pero marami din ang utang. Ibig sabihin, kapag maraming mga nagpapautang, ito na yung sinasabi natin na kabit-kabit, umutang dito, tapos hindi makabayad, uutang na naman sa kabila. Ayan ang napakahirap, Attorney Cam. Kasi lahat-lahat yan nag-grow ang interest, nag-earn ang interest. No? Si Zoraida Falurina, magandang gabi rin po. Yeah. Magandang gabi din po and maraming salamat sa iyo, Wilfredo Sinense, dyan sa Talugtug, Nueva Ecija. Magandang gabi ka, El Enriquez. At syempre, si Federico Bagisi at maraming iba pa. Si Mami Belen Rivera at Ronald Tumbaga. Gayon din si Roxanne Costo. Magandang gabi sa iyo. At Lydia Lopez, Renato C. Odette Agsalas, Tita Ami Miraflor Garcia, at Lynn Garganera. Magandang gabi dyan sa Guimaras. Yun. Dos Compañeras. Ayan naman, simulan na natin ang ating talakayan na may kinalaman po sa utang. So, pag tayo po ay nangungutang, syempre pag hindi po natin kaya, saan tayo kakapit, no? Kapag halimbawa ay nanghingi tayo ng loan, no? So, minsan sa mga kumpanya, sa mga bangko, at saka dun sa mga kamag-anak, may guarantor din mga ano yung iba kasi kumukuha? Ay, or nagsiserve as guarantor or co-maker or co-borrower. Yes. Ano ba yung mga pinagkakaiba niya ng tatlong words na yan? Oo, diba? Tsaka di ba pag halimbawa po kasi pag bangko kay mga financial institution, chine-check po nila yung kakayanan mo. Yes. Kapag medyo hindi sapat ang iyong kinikita, so naghahanap po sila ng guarantor na magsasabi na kung hindi ka na makabayad, eto na, siya na ang hahalili. That is kung wala kang collateral. Yung collateral, yung imo-mortgage, yung isasangla sa kanila. Usually sa mga guarantor, Panyera, sa mga kumukuha ng sasakyan din na hindi sapat ang kinikita tapos naghahanap ng ibang may kakilala kong ganyan, tinawagan. Baka pwede ka naman pumunta ng bangko. Bakit? Kasi kailangan namin ng guarantor daw maglalabas ng sasakyan. O kaya naman asawa. Diba usually, kapag bibili ka ng sasakyan, kung may asawa ka, if you're married, yung asawa mo ay co-borrower. So yan, pag-usapan natin. Kaya sa mga home loan, Attorney Cam, co-borrower ang iyong asawa. Yan. Tsaka yun, dalawa kayong pipirma. Oo. Ano bang implikasyon pag ikaw ay co-borrower? At saka or co-maker. At saka anong implikasyon pag tinawagan guarantor. Guarantor. Yan. Paano pag hindi nagbayad? Sino na ang mananagot? Paano ba yan? Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. At ang tanong, pwede ba kayong makulong kung hindi kayo makabayad pareho? Ayan. Kung hindi makabayad ng utang. Sinangutang, tsaka yung kasama mong pumirma. Ayan. Paano kung namatay na yung nangutang? Tapos ikaw naiwan. Pumirma ka sa dokumento. Anong mangyayari sa'yo? Yan. Paano kung sinubasta na kung halimbawa, inattach. Anong ibig sabihin ng inattach? Yung property mo kinuha ni sheriff dahil yung nangutang hindi nakabayad. So yung siningil ka. So hinanap ni sheriff yung iyong property. Meron palang property si ganito. Yun ang ipababayad natin dun sa utang ni ABC. Paano ka na ngayon? Diba? Kaming ito pati issue ng mana ay nadadala dito. Paano naman kung halimbawa tumakbo? Nagtago na yung original na umutang o yung tinatawag nating principal. Paano kung nagtago na yon? Ikaw na bumirma as a guarantor or co-maker or co-borrower.
pwede ka bang habulin? Pwede mo bang sabihin, pakitext naman yung friend mo. Tumakbo eh. At eto muna, flash report muna tayo. Flash Report. Flash Report! Barangay chairman at driver patay sa pamamaril dyan po sa may San Fernando, Pampanga. Ang buong detalye, RH25, Grace Vera Sansano. Grace? Dead on the spot, si barangay chairman ng Barangay Kutod, San Fernando City, kasama ang driver nito habang nagpapagasolina sa power-filled fuel sa Barangay Del Pilar, dito nga sa San Fernando City sa Pampanga. Inilala ang mga biktima na si barangay chairman ng Kutod na si Matt Ryan de la Cruz, 37 years old, at ang driver nitong si Henry Aquino ng naturang barangay din. Sakay ng kanyang kulay pulang Montero habang nagpapagasolina nang biglang sumulpot ang isang kotse na sedan at pinaulanan ng bala ang mga biktima. Na-recover ang mga bala ng caliber 45 at M16. Ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya kung sino at kung ano ang posibleng motibo ng pamamaril. Yan at ating flash report. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Gracia, wala bang nadamay dyan sa may gasoline station dun sa pamamaril? Talagang ito lang yung target nila? Batay dun sa hawak natin ng report, sa awa ng Diyos, ay wala namang nadamay. Talagang mukhang sila lang dalawa, yung target nitong ang mga suspect na to. Meron na kayang motibo dito sa na tinitingnan ng pulisya dito sa pagpatay kay barangay chairman? May nakaalitan ba ito? Wala pa silang nakikitang motibo. Isa rin, bagamat sinasabi na posibleng may kaugnayan sa trabaho nito or posible rin personal. So yung dalawang yon, yung tinitingnan ng mga otoridad sa ngayon. Maraming salamat, Gracia. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Muli po, barangay chairman at driver, patay po sa pamamaril dyan po sa may San Fernando, Pampanga. Yes, Panyera. Yan ang ating flash report. Maraming salamat sa iyo, Grace Vera Sansano. Sansano. Malungkot, hindi pa nag-uumpisa ang campaign period. Correct. Attorney Cam, matagal-tagal pa, malayo pa ang filing ng COC, ilang buwan pa. So, hindi natin alam kung ito ba ay may kinalaman sa nalalapit. Kasi next year na ito, Panyera, no? Syempre, mas, matagal-tagal pa ang, ang filing. Ayan, ewan ko ba kung bakit. Napakainit din kasi ng politika sa Attorney Cam, sa local. Talagang kahit sa ating mga barangay chairman, talagang... diba? Imagine kahit mga SK. Medyo... nakakalungkot, Kung personal man ito, malalaman natin yung update din kay Grace Vera Sansano. Maraming salamat. Magbabalik po ang Dos Compañeras. Ilan po muna paalala. Ray Mendoza, magandang gabi at sabi niya, happy birthday daw sa iyo, Panyera. Thank you very much. Magandang gabi din sa iyo and thank you so much din. Jason Abolencha, Enrique Vista, Gian Michael De Polonia at si Eduardo Narvaez at Boboy Puertos. Maraming salamat po sa inyo. At magbabalik po kami, ilang po muna paalala na kasama niyo pa rin po ang mga Panyera ng Bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po Attorney Rina Seco. Ito po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras, DZRH 85th Anniversary Countdown. Narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit po sa kasaysayan ang tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na ang grandeng pagdiriwang po ng kauna-unahang radyo sa bansa, sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. 34 days na lang po, muli tayong magsasama-sama sa 85. Sa isang adhikain, sa isang tungkulin,
Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 34 days na lang, Panyera. Happy anniversary! Happy anniversary po sa ating lahat. At syempre, paalala pa din po, paanyaya sa lahat ng mga ka-birthday ng DZRH. Kung ipinanganak kayo, July 15, 1939, kumuha na po kayo ng original na copy ng inyong birth certificate. Magpa-picture kayo na may kung saan makikita yung petsa, no, kung kailan kayo niliteratuhan, at ipadala po ninyo dito sa amin kasama ang resibo na nanggaling sa Philippine Statistics Authority sa pagkuha ninyo ng birth certificate, at baka po kasama kayo sa tatanggap, no, ng pa-birthday mula sa DZRH. So, yun po. Sa lahat po naman gusto sumali, sali na po kayo dahil medyo padala lang dito sa station. malaki-laki din po ang pampa-birthday namin sa inyo. Saka meron tayong yung Gawad Pamilya. Paano may Gawad Pamilya, Yung Panyera? Gawad Pamilya, ay kwento nyo lang po kung paano nyo namana ang panunood sa DZRH, ano yung mga memorable na karanasan ninyo o hindi ninyo mga malilimutang mga sandali o di ba? ng kasaysayan kung saan naging bahagi ang DZRH. Ipadala po dito sa amin. I-email lang po, no? At meron pong mabibigyan. 10 ang mabibigyan natin, Attorney Cam, ng Pangkabuhayan Showcase. Yun. Kaya naman po magsama-sama tayo dahil sa anniversary po ng DZRH, July 15, tandaan nyo po yan, marami po kaming ipamimigay, marami po kaming nakaandang mga medical mission para sa ating Operation Tulong. Yes. Ang pinaka-highlight, Attorney Cam, yung ating bloodletting activities. Alam nyo, tatahimik lang, Attorney Cam, pero napakarami pong buhay ang naisasalba ng ating Operation Tulong. Kaya naman po hinihikayat po namin kung kayo po ay within the vicinity lang po ng Pasay, kaya naman po kung gusto niyo pong magpunta, pwede po kayong pumunta sa amin para naman makapag-donate po. Yan. Oo, may abangan pa yung mga activities ng ating Operation Tulong. Yon. Dos Compañeras. Oy, may nag-message dyan dahil pinag-uusapan natin yung tungkol sa loan tsaka utang. Basahin nga natin. Sabi niyang ganon. Si Hector Arrieta, isa yan sa dahilan kaya ko hiniwalayan ang girlfriend ko na taga London. Taga London? Bakit? London? Loan dito. Kaya pa taga London. London. Nakakatawa yung joke mo, ha? Sino nag-message Si niya? Hector Arrieta. Ako, Hector. Joke din niya ni Gael Enriquez eh. Taga London dyan. Loan doon, loan dito. Ano ba yan? Kaya Anyway, talaga. ayan, pinag-usapan po natin yung mga naglo-loan. At syempre pag naglo-loan, may kaakibat minsan na co-maker or co-borrower o kaya naman po ay guarantor. Ano bang pinagkaiba nila? Although, linawin lang natin, wala naman pong problema. No? Walang masama kung mag-loan. In fact, no? Yes. Yan po ay talagang kadalasan, dugtong buhay. No? Para sa ating mga pangangailangan. Yun nga lang, dapat alam ninyo ang mga kaakibat na responsibilidad at yung mga komplikasyon ng mga pinapasok ninyo or pinapasok ninyong obligasyon because kayo ay nag-serve as guarantor or co-maker or co-borrower sa loan ng ibang tao. Sige, padayon, Attorney Cam. Padayon. Kaya naman yung mga yung mga nangungutang, at sabi nga namin kanina, hindi lang po tayong mga mahihirap ang baon sa utang. Alam niyo po ba na minsan yung mga businessmen din po, sila po ay malalaki. Kung utang at utang, sila ang isa sa mga malalaki ang utang, no? Pagdating po yung mga credit, no? At may nakausap ako na pag mas mataas daw ang credit mo at good payer ka, mas malaki yung chance mo na mas malaki daw yung ibibigay na loan sa'yo. Kaya nga, Attorney Cam, if you have a credit card, tumataas ang iyong credit limit kung maganda ang performance mo sa pagbabayad. Correct. Pero ako, yung isang credit card ko, ang taas ang binigay sa akin, Panyera. Kinancel ko kasi may annual fee. Ayaw ng annual fee. Ayan. Anyway, pag-usapan natin, ano ba pinagkaiba po ng co-borrower, co-maker, at saka po guarantor. Ayan. Pag sinabi po natin co-maker, sinasabi doon na jointly and severally liable sa principal. Ano ang ibig sabihin po noon? Maaari po si singilin itong si co-maker or co-borrower nang nagpautang na as if siya po ang umutang. Na parang siya ang umutang kahit na ni pisong duling wala po siyang ano ba nangyari to? Napala
doon Oo, sa wala doon siyang sa inutang. pakinabang. Mm. 'Di ba? So hindi po kailangan singilin ng principal. Pag ikaw ang gustong singilin dahil mas may pera ka at mas may kaya ka, pwede ka pong singilin. Pwedeng diretsa ka na. Yan. No? Diretsa ka na. Kahit yung halimbawa, mas madatong ka naman, edi ikaw na ang tinuluyan. No? Sabi ng ng utang, teka, ano bang pinirma? In fact, Co-maker. kapag ka nagsampa ng kaso, pwedeng ikaw na ang diretso. Kailangan lang maipakita na meron kang napirmahan, na meron kayong co-maker agreement. Ang problema, yung mga co-maker, minsan hindi nila alam yung ibig sabihin o yung repercussion ng pagpirma nila as co-maker. Akala nila guarantor lang sila. Hindi, akala kasi nila ako, Attorney Cam, yun lang yun. Para wala naman talaga, walang problema. Napakalaki pong responsibilidad ng pagiging co-maker. At co-borrower, no? Akala nila hindi, magbabayad naman yan, tiwala. Pero ang problema, pag nagtago na. Oo. Or kahit pa hindi magtago, Attorney Cam, paano kung inaalat na sa buhay? Inaalat? Minalas-malas. Na-extend sa'yo ang kamalasan. Diba? So, wala kang magagawa doon, kundi magbayad. Yes. Ayan. Kasi, again, wala ka nang magagawa. kundi magbayad. Kasi, ano ba ang liability mo? Again, jointly and severally liable. Ayan. Pag guarantor naman, ito na, yung mga guarantor, shout out. Ayan. Shout mag-ingay. out sa mga guarantor. Ito, mas magaan ang responsibilidad ng isang guarantor. Bakit kanyo? Yes. Kasi bago po kayo masingil bilang nung guarantor, bago po masingil si guarantor nung pinagkakautangan ng principal, kailangan mo nang i-exhaust yung lahat ng mga posibleng i-exhaust. Pwede mo nang i-pursue yung mga ari-arian. Correct. O kung may mga pautang itong nangutang, kailangan masingil din muna ito bago niya mapuntahan yung guarantor. Ibig sabihin, matagal-tagal ka pa kung ikaw ay guarantor. Bago ka singilin, matagal-tagal ka pa. Dapat munang tingnan ang lahat ng posibleng pwedeng gawin para makasingil mula doon sa principal borrower. At kung wala na talaga, saka pa lang pwedeng puntahan si guarantor para singilin sa pagkakautang ng principal borrower. Yes. And take note po sa mga nangungutang sa online lending. Yes. Ayan, makinig po kayo. Kasi may mga experience na ganito, Panyera. Tinitext ka na lang bigla, ikaw po ay ninominate bilang guarantor ni ganito sa kanyang utang. Kaya sinisingil ka. Ni wala kang consent, bigla kang siningil as guarantor. Required ka bang magbayad? Syempre hindi. Wala kang consent walang kontratang nabuo between you, yung umutang, at saka yung nagpautang. Take note po na ang assumption of risk and obligations and responsibilities ay dapat merong consent. Correct. Written consent ng taong sasali or sasalo sa obligasyon. Therefore, yan pong mga online lending app na lahat ng mga friends nung nangutang ay sinasabing guarantor o co-maker ka ng ganito. Kung hindi, bayaran mo ito. Kung hindi, ganito. Huwag po kayo magpapaniwala doon. Pwede po ninyo itong i-report sa NBI or kaya sa PNP Anti-Cybercrime Division para po ma-pursue itong mga ganitong. Actually, krimen ito, Attorney Cam, kriminal, Kasi unang-una kinukuha yung mga personal at sensitive personal information ninyo. That is against the law, the Data Privacy Act. Merong iba naman, Panyera, ang ginagawa ng umuutang kasi kailangan nilang mag-nominate. Mag-nominate ng number at saka nung tao na magiging guarantor nila kung sino-sino na lang ang ninonominate. Ay, inonominate ko po si Attorney Cam dahil siya po ay abogado, Ay, madatong. naku Pero po. ibig bang sabihin nun, ina-assume na hindi. Kailangan po ng permiso, pahintulot, written, in fact, permission or written consent mula sa taong ninonominate ninyo. Hindi po ito basta-basta. Tsaka, kung po pwede po, bago nyo po ipamigay ang number ng inyong kaibigan o ng taong iyon, mag-secure muna kayo ng consent, especially pag mga ganyan na mga online lending na tinuturo nyo as reference na lang. Yung mga number po, ikinakalat ng iba, Attorney Cam, nilagay na yung pangalan mo, yung mobile number. Naku, kaya marami ang talagang natuturete. Kaya nga yung di ba, kaya tayo nagkaroon ng SIM registration. Oo, ang problema lang, pumalpak. Bakit
bakit lalong dumami Ba't yung lalong mga mga text messages ng mga scam, Attorney Cam, scheming. Yan ang mahiwagang tanong, Sir Angelo Palmones. At syempre, no, ang tanong, ayan, na-distinguish natin yung co-borrower, tsaka po co-maker, at ganoon din po ang guarantor. Ano yung co-borrower? Ano yung co-borrower? Co-maker. Usually, kapag co-borrower kayo, kapareho lang din po ito noong co-maker, except na kapag co-borrower kayo, ibig pong sabihin, maaring meron kayong pakinabang doon sa inutang, no? Maaring halimbawa, nag-co-borrower kayo sa isang home loan, no? O nag-co-borrower kayo sa isang bahay para sa maka-acquire ng bahay. Parang kung tutuusin, no, kayo ay part owner, no? Co-owner din kayo noong property kung saan naging co-borrower kayo. Yun po lang yung pagkakaiba nila. Pero, as to masisingil ka ba? Yes, masisingil ka rin po ng derecha. Yan. Ang tanong, sino ang magbabayad ng utang kapag namatay na ang umutang? Yan. Patay tayo dyan. Diba? No, kung halimbawa, Ang sagot sa'yo, basta hindi ako. Oo. Basta kung wala pong halimbawa pumirma bilang wala siyang tawag dito, walang guarantor o kaya co-maker. So syempre yung mga yung estate, heirs, tsaka yung estate bago sila mag-divide, bayaran po muna yung creditor naman, sorry ka na lang kung walang sapat na ari-ari ang naiiwan ang namatay dahil kung halimbawa sina nanay at tatay ang nangutang, merong mga tapos wala nang ari-arian sina nanay at tatay, pero nakapagpaaral ng abogado, no? O ng doktor, si doktor o si anak mayaman na, kahit pa po mayaman ang anak, hindi mo pwedeng singilin yung mga anak para bayaran yung pagkakautang ng magulang. Bakit kanyo? Kasi hindi po namamana ang pagkakautang. Kaya naman only to the extent kung anong ari-ari ang kanilang naiwan. Ayan. Kaya naman po bawal din po sa mga yung mga maraming may utang na ipag-donate yung mga properties niya para takbuhan ng mga creditor niya. In fraud of creditors, maaari po itong habulin o ipa-invalidate, no? Pinapangalala sa mga anak, no? Yan. So, kung halimbawa po merong co-borrower o kaya guarantor, ayan, pwede po silang habulin sa pagkakautang ng original owner. Ang problema na lang, kung ikaw yung hinabol, ano na naman ang recourse mo? Ano na naman? Dos Compañeras. Alam mo, Attorney Cam, ito yung masaklap kapag co-maker, yung pinirmahan mo bilang co-maker, tapos namatay yung original borrower, no? Ikaw wala ang didiretsa, no? Tapos, kasi hindi mo pwedeng ikatwira na doon ka pumunta at nagsisettle yun ng estate, no? Paano kung kaya ikaw din, co-maker, alerto ka din para makaparte ka at makarecover ka man lang doon sa pinaluwal mo sa pagkakautang kung kanino ka nag-co-maker. Correct. Oo. So, kailangan, wala kung magsisettle pa ng estate, panyara, syempre, o ibebenta pa ang property, medyo matatagalan pa. Kailangan na ng umutang yung creditor, yung kaniyang pera agad-agad. Dahil pumirma ka as co-maker. Tumatakbo ang parang metro ang interest. So, kailangan singilin ka. So, yun na. Kailangan mong magbayad. O kaya, as promised, dun sa pinirmahan nyo. Ayan, kaya again, in-encourage namin yung mga pumipirma na magbasa po kayo, magbasa. Tsaka dapat huwag kayong basta-basta pipirma. Alam nyo po ang liability na naka-attach. Wala pong masama. Actually, maganda ang tumulong. Pero habang tumutulong kayo, dapat protektado din kayo dahil syempre, pananagutan ang inyong sinusuong. Yan. At yung question naman na paano naman daw po kung halimbawa po yung tatay na namatay, tapos ang utang po ay sa mga financial home institution. Pag-ibig, Pag-ibig, National Homes, NHMFC. Ayan.
Again, Mortgage redemption insurance, you look at that. No? tignan nyo po yan. Kung meron po kasing mortgage redemption insurance, yun na lang po ang i-call out nyo. Yun na lang po ang sasabihin nyo. Narito po, meron po insurance na ito na nagsasabi na ang tatay o nanay ko, ang original borrower, kapag namatay siya, ito po ang sasagot itong insurance na ito. Basahin nyo po kung ano yung nakalagay doon sa policy. So, napakahalaga po nito. Yan. Yes. Attorney, may question dito. Tanong ko po, yung ate ko ay niloan na po ang retirement niya at ako po ang nag-co-maker. Patay tayo dyan. Niloan ang Napatay retirement. po ang ate ko, may utang pa siya na natira. Tapos wala na po siyang ibang property. Ako po ang sinisingil nila. Bakit po ganun? Patay na po at wala naman po property. Ayan. Yan ang sinasabi natin. Yan na ang pagkakaiba. Kapag ka po, may co-maker, hindi po porket namatay na at walang property, wala nang mananagot dahil ikaw co-maker, sinasagot mo, nangako ka na sasagutin mo, Ang pagkakautang. Kasi hodang may pambayad sa'yo, may ipang-uuyan, ipapang-reimburse sa'yo ang totoong nangutang o wala. Kaya yun po yung disadvantage noon, Unlike doon sa mga walang ganitong pirmahan na hanggang doon lang sa estate, Ayan, yun ang malaking problema. Yun ang masakit din. Kaya ikaw, kapag medyo himamatayin na, sorry po prangkahan lang, kung himamatayin at alam mong delikado na ang kalusugan, huwag kang pipirma as co-maker, or huwag kang pipirma as guarantor or co-maker whatsoever, Kasi yung retirement na in advance niya, hindi niya maaaring makuha kasi hindi na siya nakapag-retire, diba? O kaya hindi na siya umabot sa retirement age. Or kung nakapag-retire man, attorney ka, maybe not enough. Diba? Yun. Yan ang problema. Ayan, batiin lang ulit natin yung mga humahabol pabate. Pag-greeting sa atin sa DZRH News sa Facebook Live. Si Frank George, attorney Cam, sabi niya, that's part of the Filipino culture. Why Filipina survive? Maraming nagpapautang. Nagpapautang sila kasi may sobra silang pera para ipautang. Mababait ang mga Filipino kaya nagpapautang. Tama po kayo doon. Pero yung namang nangutang, let us be responsible din naman, di ba? Yes, obligasyon po na magbayad sa due time. Yan. Ace Reyta, magandang gabi. Edgardo Santos, nanonood po sa Binyan, Laguna. Mar Urbano from Bulacan, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Mang Mar. Sabi ni Eduardo Umali, happy birthday, Attorney Rina from Thank you North very Caloocan much. City. Ayan. Jariza May Vargas, Arlene Mangabang, belated happy birthday po, Attorney Rina. Pa-shoutout na lang po ako, Rizaldi Lorenzo ng May Kawayan, Bulacan. Magandang gabi po sa inyo. Shoutout sa inyo dyan. Yes. Elmer DC, gayon din kay Ellen Enriquez, Raymond Dalza, Bert O, at syempre si Raul Liedo at Eduardo Umali dyan sa North Caloocan. Federico Bagisi, at happy birthday daw sa kanyang Uncle Boy. Yan. Ayan. Thank you so much. Si Frank George. Ayun, nabati na natin siya. Magbabalik po ang Dos Kumpanyeras. Ilan po muna mga paalala. Pakisagot po ang ating Malakash online promo. Maaari lamang singilin ng guarantor kung wala ng pera at ari-arian ang original na umutang. Is it true or is it false? Marami na ako nakitang sumagot at mali ang kanilang sagot. Ang advice ng Kenneth Arevalo, sa sunod na may mangutang sa inyo, humingi kayo ng co-maker and guarantor. Si Jessica naman, hello po, good evening po, attorney sa inyo. Kagaya po sa akin, bigla po may tumawag sa akin, ginawa daw po akong guarantor. Diba? Wala po akong kaalam-alam. Tapos, pinagbantaan po ako na nung tumatawag sa akin na ipapadampot daw po ako sa pulis kasi yung umutang daw po sa kanila, ako daw po ang ginawang guarantor. Tapos may binigay sila na pangalan sa akin at number po daw po nung umutang sa akin. Hindi ko naman po siya kilala, nalaman ko lang nung nakita ko yung number, yung delivery boy po pala na nag-deliver ng parcel. Pero hindi ko po kilala yun. Ako, napakasaklap naman nangyari sa'yo. Ay, grabe naman yan. Diba? Kahit sino kasi, no? Kaya nga po, paalala namin sa inyo, huwag nyo pong ipopost online publicly ang inyong mobile number. Yes. Mamaya dyan, no? Ginamit kayong guarantor, co-maker, wala kayong kamalayan, nakuha ng number nyo. Magbabalik po ang Dos Kumpanyeras. Nakakasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Kumpanyeras. Oras po natin 18 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Dos Compañeras. Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco.
Pinag-uusapan pa rin po natin yung may kinalaman po sa utang. Ayan. Hindi po utang ng loob, ha? Dahil ang utang ng loob, hindi ko alam kung mahirap bayaran o may bayad ba yan or what, no? Pero itong utang na pera o property na dapat pong binabayaran. Ayan. So, ang tanong po na pwede bang makulong ang nangutang at saka ang kanyang co-maker o kaya naman yung kanyang guarantor or co-borrower kapag hindi nakabayad. Ayan. Siyempre, andyan pa rin tayo. Babalik pa rin po tayo sa Bill of Rights. Ayon po sa ating Bill of Rights, no? Wala pong nakukulong sa utang. No person shall be imprisoned for non-payment of debt. Yes. Kaya naman po, no? Kaya lang po may mga nakukulong sa utang, not because dahil sila po ay umutang, maaaring meron pa silang mga na labag, no? Na mga, other than yung hindi pagbabayad ng utang. Batas. For example nga, yung bouncing check O law. kaya naman yung may nag-employ sila ng deceit o panluloko by saying na, ito po, may collateral po ako, ito po ang property. Peke pala naman yung O kaya ka nakapag-secure ng loan dahil nagbigay ka ng kopya ng titulo ng property, yung pala, hindi naman pala nag-i-exist yung property na yun. Peke pala yung iyong dokumento. So, doon po siya maaring makulong, hindi sa hindi pagbabayad ng utang. Okay. At sa katanungan din po na maaari din po bang makulong kung hindi nakabayad sa online lending app. Same pa rin po. Ayan. Pero iwasan na po ninyo as much as possible kasi yung lalong-lalo na i-double check nyo po sa Securities and Exchange Commission kung sila po ay legit na online lending app. Meron na pong mga nasuspindi na mga online lending app ang Securities and Exchange Commission yung kanilang operation na hindi na kaya lang, Atty. pinagpatuloy. Kamano, napakarami naman kasi itong mga ito na hindi talaga rehistrado. So, paano silang isususpende ng Securities and Exchange Commission? Your only recourse, no? Hindi sila nasasaklaw ng SEC. Pero your only recourse is to go to NBI or PNP Anti-Cybercrime Division. Sabi ni Gael, yung minsan may tumawag sa akin, sinisingil ako ng utang. Abay, inaway ko nga. Ito, Attorney Cam, si Mystico Fontevilla, wala po bang batas na ginagawa sa ganyan, attorney? Pero para naman po may habol din po yung nagpautang. Kawawa naman din po kasi yung nagpapautang. Kailan po kaya gagawa ng batas ng ganyan? Actually, napakarami po nating batas para tayo makasingil, no? Kung ang pag-uusapan po ay yung batas para makasingil sa ating pautang, ay marami pong batas. Na nandyan po yung, ito na lang, Attorney Cam, yung collection ng sum of money, yung sa small claims court, no? Ito po, sapat na po ang mga ito. In fact, no, nandun po yung remedyo kung sakasakali po na hindi po kayo talaga binabayaran. At kahit pa nanalo na kayo sa kaso, no, ay hindi pa rin kayo binabayaran, marami pong mga remedyo na available, especially sa ating rules of court. Yes, ayan. Sa katanungan eto, sabi niya dito, tanong lang po mga attorneys, ayan, paano po kung halimbawa ni-require po ng lender na i-surrender ko po yung ATM ko as collateral? Kailangan ko po ba itong i-surrender? Yan. Ang sinasagot namin dito, tsaka ina-advise namin, no, na huwag i-surrender yung possession po ng ATM card, no, either as collateral for any other purpose. Kasi po, importante po, no, na maprotektahan din po ang inyong interest, no. Yung mga ATM, kasi ganun din po yung mga sinasabi, no, ng mga ibang mga expert, ano po, na yung mga ATM po natin, as security, although wala pa naman pong talagang total prohibition, ang ina-advise po namin ay huwag i-surrender. Yes. Kasi maaaring maklone to, magamit sa ibang masamang pamamaraan. So, kailangan i-secure din ninyo. Tapos, binibigyan nyo pa yung mga PIN. Kasi, di ba, Panyera? Kaya makikita nyo po, no, napansin nyo pag may pilang mahaba, yung isa, mag-isa lang siya, pero ang dami niyang cards. Na inaano. So, alam na alam. Oo. Pagka payday, no? Naghaba-haba, nakakaisang oras mahigit dun sa Oo, ang dami palang cards na bini-withdraw. Attorney, valid po ba yung mga naging co-maker daw sa mga online loan app? Halimbawa po yung kasamahan ko sa trabaho, ginamit po ang pangalan ko at ako po ay sinisingil. Yung mga ganito po, sinabi na po natin, hindi ito enforceable. Bakit? Kailangan pong nasusulat yung pagiging co-maker ng isang tao. At ibig pong sabihin, so nasusulat, hindi po sa pagitan ng nagpautang at nangutang.
tripartite po ito. Anong ibig sabihin? Tatlo to. Tatlong partido. So, hindi pwedeng yung nangutang lang ang pipirma para doon sa nagiging co-maker. Dapat yung co-maker po ay nakapirma din. Kung hindi po siya nakapirma at wala po siyang personal na knowledge and consent sa pangyayari. At ang consent po dapat ay in writing, no? Kung hindi po ganito ang sitwasyon, unenforceable. Kasi ang pag-assume po ng risk, ng obligation, o kung anumang mga responsibilidad, kailangan po ay may consent nung nag-a-assume nito. Yes, Yan. at saka hindi lang yan, Panyera, no? Speaking of yung may consent, kung walang consent yan at pwede tayong mag-nominate, i-nominate na natin si Henry C. na magbayad ng utang, di ba? I nominate Mr. Fred Elizalde. Eto na. Ito na ang DZRH Mas Malakas promo online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron kang 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti? Ito na! Para sa ating malakas question, sa tanong na maaari lamang singilin ng guarantor kung wala ng pera at ari-arian ang original na umutang. Is it true or is it false? Ang sagot po ay true! Kaya naman congratulations! Ang ating winner po ay walang iba kundi si Rina. Uy, kapangalan, katukayo. Rina Congratulations De Los to you. Reyes ng Maysilo, Malabon. Alam mo ba na Rina, ang ibig sabihin ng Rina in Hebrew means joy Wow. or singing or rejoicing. Yan, Diba? Ang kaya ganda ng naman ang pangalan. ganda. Congratulations! Abangan po ang message kung paano mo makiklaim ang yung prize. At saka abangan po sa Saturday. Yan. Maraming salamat. Bukas po muli, no? Holiday bukas. Tomorrow is holiday, it's Independence Day, pero ang tanong, totoo ba tayong malaya? Pero hindi tayo makalaya-laya sa utang, Attorney Oo Cam. nga, ano ba yan? Maliban pa sa mga ibang mga issues. Magandang gabi, Hilario Enriquez from Fiesta Community San Rafael, Tarlac City. Nakasama niyo po ang mga panyara ng bayan. Ako po, si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.